Bye bye. Alright, so yun mga kabiyahe, bali nandito nga pala tayo ngayon sa sa Kabuyaw. At umuwi lang muna kami ni Mami Say ay iniwanan ko na. Solo na lang muna akong uuwi ngayon ng ng Santa Cruz. So nung biyahe ko kanina nga, dahil ito nga yung unang-unang long ride ni Loan, simula nga nung pinayos natin yung kanyang shock, tsaka yung tong kanyang radiator fan. At di ba nasabi ko nga sa inyo na naka-automatic na po yung ating radiator fan mga kabiyahe. Nice. At doon ay napag-ano ko talaga na ang laking tipid. Sana all. Naggas ako kanina ng 800, tapos halos ang gasolina niya ay kulang-kulang doon sa kalahati. Halos padikit na rin doon sa kalahati yung kanyang gasolina. Tapos nung nakarating nga kami rito ni Mami, bumaba lang ng konti. Samantalang nung dati pa, nung ako ay nakarekta pa yung kanyang pan, ay talagang napakalakas niya sa gasolina mga kabiyahe. At nagtatanong-tanong din ako sa ating mga kagrupo sa Nissan na talaga bang malakas sa gasolina pagka yung nakarekta yung pan. At ang sagot niya nila ay malakas naman daw talaga, kasi gawa nang nag-iiba yung minor at napakataas ng minor pagka daw nakarekta yung pan. So yun nga, napag-anuhan ko nga na nung simula nung hindi na nakarekta at naka-automatic na yung pan natin mga kabiyahe, gumanda yung minor ni Loan. Tapos nung nakarating kami dito ay bumaba lang ng konti. So ipakikita ko sa inyo mga kabiyahe, titigil lang ako dito. Tapos papakita ko sa inyo yung binabalang nung fuel gauge ni Loan. So ipakikita ko sa inyo mga kabiyahe. Eto, yan, halos dyan ay dikit na yung yung gauge nga. Halos dikit na doon sa puti, sa kalahati. So nung nandito na nga tayo sa Kabuyaw, ayan lang ibinaba niya, kakapiraso lang ibinaba niya mga kabiyahe. At yung ating RPM, ito kasi yung RPM natin ay hindi naman talaga accurate. Kung tutuusin, mababa lang talaga. Kaya lang minsan kasi gumagana to at minsan din hindi siya gumagana. Pero yung kung marinig nyo yung ng gas ng makina natin, tahimik na tahimik. Yung andar ng makina natin ay tahimik na tahimik. So ayan lang Pero nung dati, nung ako ay nakarekta pa yung aking radiator fan, pagka ako yung naggas ng halos yung kalahati talaga, naggas ako ng 1,000. Pagdating sa Santa Cruz, yung balikan ko, halos padikit na rito sa empty. Yun, sa empty talaga mga kabiyahe, halos padikit na siya pag ako yung naggas ng 1,000. Kasi pagka naggas ako ng 1,000, nasa kalahati yon. So ngayon, bali 800 lang yung pinagas ko, kakaunti lang yung halos padikit na nga yung dulo nitong needle, nitong gauge dun sa kalahati niya. Pero ngayon, nandito tayo sa Kabuyaw, ay ito pa lang yung binababa niya mga kabiyahe. Kaya siguro bago dito sa 1/4 ay nasa Santa Cruz na tayo. Kaya naano ko talaga na talagang tumipid si Loan. At ang hindi lang gumagana kasi sa atin, itong gauge nga nitong itong kilometer. Pero to gumagana to. Yun lang, yung counter lang nitong kilometer, yun hindi gumagana. Tapos naka-aircon kami kanina, hindi tumataas yung temperature namin. Ganyan lang talaga mga kabiyahe. So yun, ang laking tulong talaga pagka naka-automatic yung pan natin. So tuloy na tayo mga kabiyahe. At ngayon ay yun nga, pauwi na tayo ng Santa Cruz, Laguna. Nandito tayo sa San Isidro, dito po sa Kabuyaw, Laguna.
minabuti ko na tanghali na umalis, kasi pag ako ay inabot ng medyo hapon-hapon sa Los Baños o sa Calamba, dito nga sa Pansol, ay ano talaga, traffic talaga mga kabiyahe. Tsaka parang napansin ko rin, lumakas yung ano niya, lumakas yung hatak niya mga kabiyahe. Umipit na siya, lumakas pa yung hatak niya. Yun yung napansin ko rin. Hindi na siguro natin bibitawan si Loan. Sana all. Oo. Kasi talagang malaking tulong si Loan sa amin. Lalo ngayon na unti-unti ko nang naikukondisyon si Loan. Talagang magagamit na natin sa ating adventure yan. Siyempre dahil nga solo lang ako ngayon, ay hindi na muna ako mag-aircon. Walang naman eh. Dito na tayo sa Mamati. Pag weekend kasi traffic lagi dito sa sa Pansol. Lalo pagka inabot ka na ng mga alas 2, alas 3 diyan ay sobrang traffic na dyan mga kabiyahe sa Pansol. Kanina nung papunta kami dito ay ang traffic pauwi ng Los Baños. Ewan ko lang ngayon, sana ay wala na masyadong traffic. Dahil nga 'di ba sabi ko sa inyo, isa ang Nissan sa mga gusto kong brand ng sasakyan pagka ako'y nagkaroon ng sasakyan. Dahil nga tested ko na ang Nissan, yung lakas ng aircon niya ay ganun pa din, lalong lalo na siguro pagka napatintin na natin tong harapan tsaka tong likod, siguro talagang mas lalamig pa. Tapos yun nga, yung play na nga itong shock natin sa likod ay maganda na, ay talagang napakasarap ng ibiyahe ni Loan. Matiling na takbo ni Loan ngayon. Sobrang tiling. Napakatahimik pa ng makina. Siguro kung natuloy yung pakikipag-swap ko kay Loan doon sa Light Ace, laking panghihinayang ko siguro, no? Kasi gawa nga ng yung Light Ace carburetor, although malaki siya at magkakasya ang buong pamilya ko, pero sa performance siguro baka sumakit lang ang ulo ko rin eh. Nito nga, dahil nga kila Boss Enan tsaka nga po kay Boss Chris, yun nga pong kinukuhanan ko ng pyesa ng mga surplus doon po sa pagsawitan sa Santa Cruz, ay unti-unti na gumaganda at nagiging maayos na si Loan. Guri mo yun lang pala eh, ang tagal eh, halos 1 year kong tsinaga at naghanap nung thermo switch. Talagang napakahirap talagang maghanap ng thermo switch. At ang alam ko ay panibagong wiring ulit, kasi may nakita nga akong wire na papunta nga sa dashboard, ay sabi ko medyo malaki-laki siguro yung magagastos ko pagka binabalik ko sa automatic ulit yung aking rod pan. Pero nung nakakuha nga ako kila Boss Chris ng thermo switch na tinanggal nila dun sa parts out na makina ng Nissan Sentra Series 3, naka-model nga nito ni Loan, ay pinakabit ko na kaagad mga kabiyahe. At yun ay gumana kaagad. Talagang napakalaking tulong. Tapos sunod nga na kinuha natin kay Boss Chris ay yung shock na makapanood nyo naman sa vlog ko, na
na pinalta na natin yung ating shock absorber sa likod. Kaya ngayon ay napakaganda na ng shock natin. Hindi na nakakahilo pagka yung konting malubak tayo o kaya ay may humps na bumuyog-yog para tayong inaalon. Ngayon hindi na. Konting yug-yug lang, okay na. Hindi pa matagtag. Kasi bali ang inilagay namin mga kabiyahe ay pang Sipiro na shock. Na yung spring niya ay mataba-taba doon sa dating spring nitong niloan. Nasa Kalamba na kagad tayo. Hindi na ako nag-expressway kasi malapit lang naman kami sa Kalamba, yung sa San Isidro. Malapit lang. Tapos yun nga, hindi naman masyadong traffic. Kaya dito na rin ako sa loob. Ito nyo, pagliko natin dyan, SM na kagad dyan mga kabiyahe. Bilis ang biyahe natin, no? Medyo mainit ang biyahe natin, pero okay lang kasi hindi traffic. Ang mahirap kasi mainit na, traffic pa. Ayan, SM na yan mga kabiyahe. Kaliwa na tayo dito sa overpass. SM Kalamba. Makakarating tayo sa bahay mga 1:30. Nasa bahay na tayo. Pagka hindi traffic dito sa Los Baños tsaka dito sa Pansol. Yan yung Badja, yung 3-wheeler na Badja ay isa rin sa pinapangarap ko na magkaroon nung araw. Nung ako nga ay bumibiyahe pa ng tricycle. Kaya lang, dun sa amin sa Santa Cruz kasi ay hindi pa pinapayagan ng bigyan ng prangkisa yung 3-wheeler na Badja. Pero sa ibang bayan ay tulad ditong Kalamba, Los Baños, Kalawan, San Pablo ay halos karamihan 3-wheeler na yung bumibiyahe. Siyempre ako nagpapasalamat din sa inyong lahat mga kabiyahe na patuloy nyo akong sinusuportahan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi nag-skip ng ads ay maraming salamat po sa inyo. At kahapon nga pala kay Kuya dun sa vlog ko sa Umboy, hindi ko lang nakuha kasi yung pangalan ni Kuya. Ayun, maraming salamat po at lagi niyo pong pinapanood yung mga biyahe ko at mga vlog ko. Nung tayo ay nagbo-vlog kahapon sa Bahanga po sa lugar nila ay nakilala tayo. Kaya maraming salamat po sa inyo. At sana po ay magkita po ulit tayo. O kaya po mag-comment po kayo sa vlog ko para naman po malaman ko yung pangalan nyo. Tingnan nyo mga kabiyahe, oh. Ang ganda ng minor ni Loan ngayon. Susunod nga pala na ipapayos natin dito yung nag-preserve na kasi ako kay Boss Chris yung etong panel gauge para naman etong yung RPM natin ay maging accurate na. Pwede na pang long ride si Loan mga kabiyahe.
Bali kasi nung unang makuha ko si Loan, ang mga napansin ko kasi na problema sa kanya, yung fuel gauge, ito nga, itong RPM. Yung fuel gauge kasi hindi gumagana, so ang sira pala doon ay yung floater. Kaya yung minabuti ko nga na talagang palta na yung floater nitong si Loan. At buti nga, meron nga kila Boss Chris, napalta na nga natin. Kaya ngayon, alalaman na natin kung may laman pa o wala na. At yun din nga pala, kaya nga pala din ginusto ko na ngayong tanghali mag biyahe pauwi ng Santa Cruz para naman ma-testing ko yung radiator nito, kung aangat niya yung kanyang kanyang temperature gauge. Kasi di ba pag gantong something na something ang init ay nakaka-apekto rin siya sa temperature ng sasakyan. So far yung biyahe natin simula nung ako umalis ng Kabuyao ay ganun pa rin yung temperature niya. Kaya goods na goods. Ito dito tayo sa Bukal. Yan yung kanan, yan yung ang labas mo ay papuntang turbina. Tapos ito namang kaliwa, mga kabiyahe, ay yan naman yung ginagawang coastal road ng Laguna papunta naman po ng Maynila, yan sa kaliwa. At yan po ay na-vlog ko na rin naman, at makikita nyo po yan sa vlog ko na yung ginagawang coastal road dito sa Calamba papunta po sa Taguig. Summer na ulit ngayon na mga kabiyahe, no? Gawa nga ng mainit. Sana magtuloy-tuloy na tong init na to para naman sa ganon yung mga naapektuhang baha dun po sa aming lugar ay humupa na yung tubig, kasi talaga pong nakakaawa na yung kanilang kalagayan ngayon. Ayan, Paluwas, oh. Traffic na yung Paluwas, oh. Dito po yan sa Pansol. Alas 12 pasado ay traffic na kagad dito sa Pansol. Lalo na mamaya pag inabot pa ng rush hour to ay talagang punong-puno na ng sasakyan to. Ayan, oh. Ang haba na ng traffic kagad. Traffic, mga kabiyahe. Simula yan doon sa Bukal at nandito na po tayo sa Pansol. Ang haba pa, oh. Abuti pa ata ito ng ng bagong kalsada sa may arko ng ng Calamba. Ang haba ng traffic, oh. (12:30) ng tanghali. Ayan, ganito na po yung sitwasyon dito sa Calamba. Traffic na po.
dito sa may ano, halos dito tapatan po ng ano ng Monte Vista dito. Sa kanan yan yung Monte Vista Resort. Hanggang dito, kala ko aabutin pa ng ano eh, ng bagong kalsada. Ang layo nun. Doon pa yun sa may arko ng ano ng Los Baños, mga kabiyahe. Buti naman itong biyahe natin ay hindi masyadong traffic yung pauwi. Kaya lang talagang traffic pa rin pagka paluwas. Temperature gauge natin ganun pa rin, mga kabiyahe. Kakatuwa, hindi nagbabago. At titignan natin pag uwi sa bahay kung nagbabawas ba ng tubig. Bali isang traffic na lang yung susungin natin, Los Baños. Sana walang masyadong traffic. Ito, dito na yung bagong kalsada. Dito, bagong kalsada. Ito yun, sa kaliwa. Yun yung papunta ng Laresio Resort. Yung sikat na resort dyan sa bagong kalsada. Traffic din dito. Walang tayo. Siyempre sasama ko si Loan. At nakapasok na nga tayo sa kalsada sa bundok, sabay bayin, laging handa sa bagong tanawin. Sa simpleng buhay, doon masaya, basta may hangin, araw at tala. Sa bawat ikot ng kulong, kwento ng buhay, dala sa hamon. Sa
ginagawa nga pala yung ano rito, yung karsada dito sa may Maahas, ito i-ispalto na, pero kinakayod muna. Kaya pagka may pasok siguro traffic dito, i-ispaltohin tong karsada rito eh. Itong part na to may ispalto na, kakapiraso. Kakapiraso lang yung may ispalto pa. Ito, magbuko muna tayo rito. Buko. Ay, makapagbuko muna. So yun, magbuko muna tayo. At nandito tayo ngayon sa ano, sa Los Baños pa rin, sa may Maahas. Dito sa kahabang kasi nito may mga tindahan ng buko, kaya pagka galing ako ng Kalamba o Kabuyaw, lagi akong dumadaan dito para bumili nga ng buko. Okay? So tapos na tayong magbuko. Bumili muna tayo ng buko rito at nagpalamig muna tayo. Thank you. Ayun. At ano nga, medyo nabitin tayo sa buko kanina, kaya nagbuko ulit tayo. Mas masarap kasi yung buko rito. Sarap. So let's go na. So tuloy na tayo. At wala naman tayong traffic na madadaanan. Nasa highway na tayo. So, let's go. Nasa bundok man, sa tabi ng dagat, laging handa. Walang oras na sayang. So, biyahe na ulit tayo habang nagbubuko. Buko kayo mga kabiyahe. O nga pala, hindi ko kagad kayo na ano kanina, no? Buko, para sa inyo. Wow. Sarap. Masarap ka magbuko. Dito tayo sa bahe. At ang temperature natin, all goods pa rin, mababa pa sa kalahati. At ang ating gasolina, bumaba lang ng konti, all goods pa rin yan mga kabiyahe. Hindi pa ako nagpatay ng makina nung nakatingin tayo. Kasi ako, ginagawa ko, pag ako'y galing sa mahabang biyahe at ako ay naka-uwi, nakadating sa bahay, hindi ko kaagad ino-off yung makina. Hinahayaan ko muna na nakabukas ang makina niya ng mga 15 minutes o kaya mga 10 minutes. Pwede na yun, siguro mga 10 minutes. Ay hintay ko munang mag-cool down yung langis ng makina bago ko i-off yung makina niya. Natin sa likod, okay na rin yung ating radiator fan, tipid na siloan, handang-handa na siloan sa ating adventure sa mga susunod.
ba naiako ko na siloan noon. Kaya lang noon kasi gawa nga ng hindi pa natin na ibabalik sa dating settings yung makina ni Loan. Kaya malakas-lakas talaga sa gasolina. So ngayon na naibalik na natin sa dating settings at sa original na setting ng kanyang makina, ay doon natin susubukan kung gaano ba talaga naging katipid si Loan. Dito kasi wala naman kasing ahunan. Kaya talagang nakita ko naman na talagang tumipid si Loan. Tapos yun nga, kinumpara ko nung kami ay umuwi nga ng Kabuyaw. Pag ako'y nagpapagas nga ng 1,000 ay talagang halos yung 1,000 ay manitira. Halos kakaunti lang din yung manitira. Pero ngayon, sa biyahe ko ngayon, mga kabiyahe, ay nakita ko na ang laking tipid. Naka-aircon pa kami nung umaga na biyahe namin ni Mami papunta nga ng Kabuyaw. May kasama na doon yung na-traffic kami dito sa Los Baños at sa Calamba. Tapos yun nga, konti lang yung ibinaba niya doon sa gauge. Si Tito Pog sa kalsada, motor ang kasama, helmet suot, camera ang hawak niya. Sa likod ng drone, mundo'y iniikot niya. Adventure, travel, food trip, siya'y bida talaga. Tito Pogs TV, lakas ng energy. Motovlog sa umaga, travel vlog sa gabi. Drone shot sa taas, ang ganda ng tanawin. Kay Tito Pogs, laging may saya't aliw. Nasa bundok man o sa tabi ng